Okay po, sir. We're live na po. Question, sir? Sige, let's go. Ano po ito galing kay, sorry po. Ayan. Thoughts. Boss, tanong ko lang po, napakaraming kabataan ngayon ang nagsasuffer sa anxiety at depression at ngayon ay nabalita na nagbibigay na ng priority ang gobyerno sa depression at anxiety. Dapat lang po ba i-priority ito o talagang gawa lang ng mga kabataan dahil sa teknolohiya ngayon? Ang dapat i-priority, tigilan muna yung putang ng pagsa-cellphone. Yan ang dapat i-priority. Kasi naaalala ko yung panahon na tangina, hindi naman namin alam kung ano depression, wala kami nun eh. Naalala ko yung panahon, hindi namin alam kung ano depression, wala kami nun. Ngayon, ang nangyayari ngayon, dahil just sa too much feeding of information, ang nangyayari ngayon, yung mga kabataan, nagsa-self-diagnosis. Depress ako. Depress. Tangina mo, depress, di mo naman alam kung ano ibig sabihin ng depression, di ka pa nga nagpapa-check up. Depress, ano, self-diagnosis ka? Tangina mga tao to. Alam mo, Pilipinas, matuto ka. Yung mga anak ninyo, tigilan nyo kasi yung pagbibigay ng cellphone dyan sa mga yan. Maliban na, umabot muna sila sa tamang edad. Kung ano yung tamang edad, bahala ka na mag-research. Pero ang sinasabi ng mga scientifico, yung mga maliliit na bata, wala silang immunity. Dun sa, anong tawag dito? Dun sa radiation na lumalabas galing sa cellphone, wala silang immunity dyan. Ano ngayon ang nangyayari? Diretso sa utak. Tapos ano ngayon ang mangyayari? May mga pagkakataon, bata, makikita mo, tulalay, tulalor, lutang, bobo, estupido, swerte ka pa nun. Kasi may nakikita ako, nagsisisure, meron pa namamatay. Mga magulang yung lumalason sa mga anak nila eh. Paano? Katamaran nila eh. Kung di mo pala kayang magturo sa bata, sana hindi ka na lang nag-anak. Pero tinatamad ka, ang gagawin mo, bibigyan mo ng cellphone ng bata, putang ina ka. Ganon kasimple yun. Simple lang naman yung konsepto eh, di ba? Huwag mo muna kasing bigyan ng cellphone yung bata eh. Kasi tignan mo ang nangyayari. Naa-addict yung anak mo sa cellphone. Meron nga ako isa pang narinig na research eh. Yang ano daw, yung pagbibigay ng cellphone sa mga bata, it's a gateway drug to addiction. Pag natutunan ng bata yung addiction dun sa kung ano man yung ginagawa nila, katulad ng pagsa-cellphone, mas malamang na malaki daw ang porsyento na ma-addict yan sa iba pang substance pagtanda nila. Meron ako nakitang ganong research eh. May findings na ganon eh. Isipin mo ngayon yun, na may mga magulang, tangina, hindi na nila makontrol yung anak nila sa pagsa-cellphone. Palagay mo ba yung anak mo pag nagsimula ngayon na mapabarkada, tapos nag-drugs, palagay mo kaya mo pang pigilan yan? Eh kung cellphone pa nga lang, hindi mo na kaya pigilan eh. Tapos ngayon sasabihin na anxiety, na de-depress. Eh, putang na, paano hindi ma-de-depress? Ang nakikita dun sa mga ibang kabataan na ang tawag selective posting, puro masasarap na pagkain na wala sila. Puro masasarap na paggala at pamamasyal, wala sila. Magagandang mga laruan, magagandang mga experience, wala sila nun. Tapos ang pakiramdam nila, they are being left out. Napapag-iwanan sila, isisisi ngayon nila sa mga magulang nila, tapos magpapakamatay sila pagkatapos. Tamo? Alam mo, Pilipinas, matuto ka magpalaki ng anak mo sa takot sa Diyos. Turuan mo ang bata sa daan na dapat niyang lakaran. Pagka siya'y tumanda, hindi niya hihiwalayan. 22:6 ng Kawikaan. Turuan mo ang bata sa daan na dapat niyang lakaran. Pagka siya'y tumanda, hindi niya hihiwalayan. Ata naman. Sa katamaran niyong magturo, mga puki ng ina niyo, kailangan ko patuloy lumabas sa social media. Nananahimik ako sa personal na buhay ko eh. Paano? Wala akong mapanood na katinuan. Paano? Yung mapapanood mo ng mga panahon ng pandemya, puta, pag pumunta ka ng TikTok, yung mga suso nagkakalugan. Tangina. Yung mga poet nagtutuwaran. Yung iba, tangina, parang gago, tinataas pa nila yung mga damit nila ng ganyan. Nataas na ganyan. O tapos ngayon, hanggang dito lang sa may banda suso, malapit sa utong. Tapos, inipit pa nila dun. Tapos siya sila magkikika-ending ng ganyan. Ice cream yummy. Ice cream good. Tang-inang yan. Tapos ngayon, magtataka ka ngayon, ba't nabuntis na maaga yung bata? Malamang, tang-ina, nagpo-post ng nudity sa social media. Baka, mga magulang, baka hindi ninyo alam, may bagong trend ngayon. Ingatan nyo sarili nyo, mga anak ninyo, putang ina, baka wala kayong malay dito. May mga bata na gumagawa ng paraan, dumidiskarte ng pera, para ibenta yung mga suso nila, pictures ng suso, pictures ng puke, mga videos na naked nila sa CR o sa kwarto, kung saan hindi nyo sila nababantayan, tapos pinapadalahan lang sila ng GCash.
Baka hindi nyo alam, mga magulang. Yung mga anak ninyong nagsisigawa ng fake account, tangina, baka wala kayong malay, doon ang punta niyan. Kasi puro fake account ang gamit nila. Ang tawag nila sa fake account, dump profile. Dump profile. Baka wala kayong alam, magulang, na ang mga anak ninyo, binibenta na pala yung mga pictures ng susot, mga poke nila sa mga ibang tao. Baka wala kayong malay na gumagawa na ng diskarte yung anak ninyo dahil dun sa mga poke ng inang mga influencer na nagsabing huwag ka nang mag-aral, dumiskarte ka na lang. Ngayon, yung mga anak nyo, wala kayong malay, kaya pala bumabagsak yung grade kasi nakakatikim na ng pera. Nakakatikim na ng pera. Wala kayong kamalay-malay. Ano ba nangyayari, Gail? Yung TikTok naglalabas na naman ako content disclosure. Ayaw mo lang siya. Huwag mo dudutin na nadidistract ako. Kailangan ko pindutin-dutin. O, X mo na lang. Ganun lang, X mo na lang. Oo. O, yan, pagka nagka-problema, relive na lang tayo, ganun na lang. Wala namang problema rin eh. Ngayon, going back to sa sinasabi ko, depression tungkol sa kabataan, isa sa mga pinakamalalaking dahilan kung bakit ang mga kabataan na de-depress, tangina yung mga magulang eh. Nagsisipaglabas kayo ng tao, hindi pa naman kayo lapat para maglabas ng tao eh. Hindi pa nga kayo marunong maging tao eh. Yung mga iba, pukin ng ilang mga magulang yan, hindi pa nga marunong magbayad ng utang, tapos nag-aanak ka. Simpleng pagbabayad lang ng utang, di ka pa marunong, nag-aanak ka pa. Simpleng paghahanap buhay lang para kumita ka ng maayos na pera, para may maibayad ka sa putang inang kapitbahay yung sinuba nyo. Hindi nyo pa magawa, tapos mag-aanak ka. Tangin ang pera mo nga, inaasa mo pa sa kapatid mong OFW, hindi ka ba nahihiya? Tapos yung kapatid mo ngayon, yung ikaw ngayon mag-aanak ka pa, iaasa mo rin sa kapatid mong OFW yung pandayaper. Putang ina yung kapatid mo OFW, wala kang anak eh. Hindi ka nahihiya. Tangin na, nakakadiri kayo. Nakakadiri kayo. Nagsisipag-anak kayo, nagsisigawa kayo ng tao rito na yung mga taong ginagawa nyo, puta, mga hayop na lang. Pinaparamin nyo pa. May mga tao talagang hindi talaga dapat nabubuhay dito sa mundo eh. Mas maigi pa hayop kaysa sa mga ganyan. At least yung mga hayop di nakakahingi ng pera sa OFW eh. Tang-inang yan. Kinang-ina. Biro mo habang nandun ka sa abroad, hirap na hirap ka tapos sila rito nagpapasarap. Gawa pa ng gawa ng bata. Tapos mamamangha ka eh. Minsan mga magulang, sabihin, yung mga nanay nila dito sa Pilipinas, sila nasa abroad, yung kapatid mo, ikaw, nabuntis, padalhan mo. Sa akin, putang ina, nabuntis yung kapatid ko, putang ina yung sipain yung palabas ng bahay yan. Marunong na gumawa ng bata yan eh. Hindi na bata yan, gago. Hindi na bata yan, marunong nang gumawa ng bata yan. Ngayon, dapat ang matutunan yan, makasurvive sila sa sarili nila, matuto silang gumawa ng pera, putang ina nila. Kung marunong ka nang gumawa ng bata, dapat mas marunong kang gumawa ng pera. Basic, putang ina. Tapos sasabihin nyo, nade-depress ang mga kabataan. Paano hindi made-depress? Tangina nyo, mga magulang kayo, di kayo marunong gumawa ng bata eh, di ba? Sana, matuto muna kayo sana na gumawa muna ng sarili ninyo, buuin nyo muna sarili nyo. Tangina, mas magaling ka, nakakamangha eh, no? Hindi marunong magpalaki ng bata eh. Ang alam lang nila, kantutan. Yun lang, lalabas sila ng tao rito sa mundo. Paglabas ngayon ng tao rito sa mundo, tangina mo, bahala ka na dyan. Paano hindi madedepress yung ginawa mong tao? Wala kang tinurong laman ng utak. Paano? Ikaw rin kasi, wala rin kasi laman yung utak mo, gawa ka lang ng gawa ng bata. Diba? Ganun yung kasimple yung konsepto. Kasalanan ng mga magulang yan. Kasalanan ng mga magulang yan. Tangin ng mga magulang to. Yan ang sagot ko ron. Mga magulang, tigilan nyo kasi yung kagagawa ng mga bata nang kayo mismo hindi pa kayo marunong maging tao. Gawa kayo ng gawa ng tao eh. Tapos ano gagawin nyo? Ito pinaka-common eh. Yung mga putang inang gawa ng bata ng mga putang inang yan. Mga wala silang malay kung paano gumawa ng pera. Ngayon, ito ngayon, jack of all trades yung mga yan. Sumasahod ng minimum. Nagre-reklamo pa sa gobyerno yung mga putang inang yan. Nagreklamo, babay ka ng sahod. O anong ginagawa mo? Ang baba pala ng sahod, di ka pa nagtatrabaho. Tangina mo, huwag kang magreklamo sa baba ng sahod. Kung wala kang trabaho, ulul. Diba? Ganun lang naman kasimple yun eh. Hindi ka naman nagtatrabaho, nagreklamo ka sa baba ng sahod. Ang dapat nagreklamo sa baba ng sahod, yung gumagawa ng pera. Yung nagtatrabaho, hindi ikaw. Tapos ngayon, ito mga to, puta, nagreklamo ngayon yan, kasalanan ng gobyerno, ba't mahirap sila? Kasalanan ng gobyerno, ba't mahirap sila? Gagawa pa ng gagawa ng bata. Ngayon, ano ginawa mo nun? Parang ang gago. Kumuha ka ng bato, pinalo mo sa ulo mo ng maraming ulit. Gawa ka pa, 3, 4, 5 bata. Putang ina mo, alam mo na nga mahirap yung buhay. Gawa ka pa ng gawa ng bata eh. Tangina, anong kabubuha ka, stupido ka? Tangina mo. Katangahan mo, hayop ka. Tanginang yan. Tapos gawa pa ng gawa ng bata. Tapos magreklamo yung mga bata, hindi depress kami. Malamang, magulang ninyo eh. O sige, mga bata. Akin na lang kayo. Makinig kayo sa akin regular. Tuturuan ko na lang kayo paano maging tao. Tangina. Turuan ko na lang kayo paano kumita ng pera. Para gumalang sa mga matatanda, paano maging employable, paano maging milyonaryo, paano maging matinong tao. Turuan ko na lang kayo. So habang nagbabagong buhay ako, kasi siraulo rin naman ako,
Papakita ko na lang sa inyo yung journey ko, kopyahin nyo na lang. Gayahin nyo na lang. Simulan muna natin sa paggawa ng pera kasi ang hirap magbagong buhay pag wala kang pera. Ang hirap maging mabuting tao pag wala kang kinikita. So, turuan ko muna ako paano gumawa ng pera. Okay ba sa inyo yan, Pilipinas? Okay ba sa inyo yan? Type yes nga kung okay sa inyo yan. Sige, okay na muna yung isang pirasong tanong na yun. Next question tayo, Kel. Go. Tanong po ito ni Heart Kimberly. Boss Ano? G, Heart Kimberly. Okay. Iba yung dinig ko. Heart Kimberly. Sige, go. Tanong niya, Boss G, question lang po, bakit po kaya ganon? Kapag po ba lalaki ang nagloko katulad nila James Reid at James Reid ay nakakapag-collab pa sila sa iba't ibang tao, pero nung si Maris Racal lang nagka-issue, ngayon nawawala na po sila ng recommendation at ngayon silang sila. Nakadepende yan sa kung gaano kakagaling mag-marketing. Nakadepende yan sa kung gaano kakagaling humilot. Impression is key. Hindi yan dun sa babae o lalaki. Bakit? Nung si Daniel Padilla din naman na nagloko, nakita mo ba? Umokay pa ba karir? Yung jowa niya dati, ex niya, umalagwa. Pero si Daniel Padilla, may balita ka pa ba sa karera na? Sa Billboard pa rin naman. Meron pa rin. Pero hindi na katulad ng dati. Di ba? Wala yung pangalan ng lalaki. Nakadepende sa marketing yan. Hindi yan sa babae o sa lalaki. Ganun kasimple yun. Nakadepende sa marketing. Ang tawag nila ron... sorry. Baka umovershoot eh. Whitewashing. Yan ang tawag nila ron. Whitewashing. Yun din naman ang ginagawa ng gobyerno eh, di ba? Pag may malaking issue, may malaking problema, may malaking trouble, katulad ng mga putang inang mga uranium, may tinatakpan yan. Hindi lang natin alam. Tangina, no? Fuck. Imagine kung gaano katindi, no? Uranium. Hindi biro na magkaroon ka ng uranium sa bansa mo, panggawa ng nuclear bomb yan. Nilalagay yan sa mga nuclear power plant, putang ina. Hindi biro na magkaroon ka ng mga uranium sa bansa mo. Hindi biro yan. Pero imaginein mo, putang ina, yung tindi nung kailangan pagdaanan ng uranium na yun para lang madala dito sa bansa na to. Ang tanong, sino yung mga politiko na pumayag pumasok yung mga uranium sa bansa natin? Kasi it sounds to me like private entity ang mga nagpasok niyan. Hindi normal yan. Gobyerno lang dapat ang nakakapagpasok niyan sa bansa natin. Kasi kailangan mo ng military grade na land at saka sea transportation para ma-transport mo yan ng walang namamatay. Eh yung mga taong nagbabantay, puta, radioactive na. Tangina, nakakahawa radioactivity. Nakakahawa yan. Nakakalason yan. Tapos wala kang malay. Basta ka nalang tinutubuan ng kung ano-anong mga bukol at nakaka-cancer. Tangina. Ngayon, tungkol dun sa babae o lalaki, hindi tungkol yan sa babae o lalaki. Nakadepende yan kung gaano kakagaling sa impression ng publiko. Wow! Whitewashing. Yan ang sagot ko rin. Next question. Galing kay Tattoo Live 001. Skilled ako sa pagnanakaw, kaya yan ang gusto ko. Gusto ko talagang nagnanakaw. Ano po ba dapat kong gawin? Oo, alam ko yun. Merong mga ganun talagang skill. Yung mga illegal. May mga ganong skill illegal. Ako rin, nagkaroon din ako ng ganong skill illegal. Siyempre, hindi ko nasasabihin kung ano. Diba? Sa social media to eh. Pero alam naman ng mga personal na kaibigan ko yun eh. Alam nila yun. Ngayon, ako personal, pinakinabangan ko yun for some time. Dahil pera. Pagka illegal, maraming pera eh. Instant ang pera. Katulad yan, pagnanakaw. Instant ang pera sa pagnanakaw eh. Instant ang pera sa pagnanakaw. Pero, tiyan mo, yung mga politiko nga eh, tangina, gagaling din pumitik eh, no? No? Pumasok sila ron ng naka Honda, ganun. Senado, Honda. Tangina, lumabas sila, naka Mercedes-Benz, no? Hindi lang G-Class. Yung tagta 29 million na halos kahalaga na ng Ferrari. Putang ina mga tao. Tang inang yan. Kaya si Duterte sabi niya yun eh. Pumasok kayo rito, bla bla, ano lang yung kotse nyo. Paglabas nyo, naka Mercedes-Benz na kayo. Putang ina. Imagine mo yun, no? Yun talaga, legit. Tangina yun talaga, legit na skill sa pagnanakaw. Tangina, legit na skill sa pagnanakaw yun.
Si ano nga, Sara nga eh, di ba? Imagine mo yun, hindi ko naman sinasabi magnanakaw si Sara, pero tangina, imagine mo yun. Ilan yung nakapirma, Gil? 400, 600? 677. 407. Fictitious names. Kanino ngayon napunta yung pera? Oh! Up! Ito pa. Hindi yan, ha? Hindi yan. Yan na yan. Isa yan. That's one thing. Pero ito pa. Ang nireveal ng Sara. Oh! Ang nireveal ng Sara. Ang putang ina. May mga pera. Pinadala sa DepEd. Pinadaan sa DepEd. Tapos kinuha ng isang Marcos na hindi naman politiko. Oh! Oh! Ito pa. Let's scoop. Hati-hati lang to, ha? Kasi wala naman masyado nakikinig ng mga politiko dito, maliban na yung mga tropa kong politiko, eh. Alam nyo na yan, ha? Hati-hati na lang to, ha? Tropa-tropa naman tayo, eh. Huwag kayong magalit sa akin kung Marcos ka man o ano ka man, Duterte ka man. Alam nyo naman, eh, unbiased lagi ang opinion ko, eh. Laging patas sa magkabilang panig, eh. Ha? Ang administrasyon, taki na solid to. Kinuha yung pondo sa PhilHealth, 90 plus billion. Tangina, solid yun. Wow. Pondo sa PhilHealth, sinikwat, pang, 90 plus billion. Eto malupit, umutang sa World Bank 20 billion para sa healthcare system daw. Putang ina. Sabi ko, putang ina ng mga tao to. Sinikwat mo yung 90 billion, tas umutang ka ng 20 billion para sa healthcare. Ano to? Ano ginagawa mo? Nagawa mo? Tangina. Ano yan? Tanginang yan. Anyways, yun mo nasagot ko rin. Hindi pa na nasasagot yung tanong. Ang nagagawin mo, tignan mo, breakdown mo yung skill ng pagnanakaw. Baka meron dyang konsepto na con artist ka. Yan. Pagka con artist ka, ha? Sabi ko nga sa'yo, di ba? Bagong cellphone, syempre kailangan ihulog niya muna na maraming ulit yan. Ano kailangan binyagan? Nabinyagan na ngayon. Okay. Nahulog ang bagong cellphone ni Gail. Alright. Congratulations. Okay. Ngayon, ganito. Tungkol sa skill ng pagnanakaw, may mga iba-ibang components yan eh. Diba? Maaaring mabilis yung kamay mo o maaaring magaling kang magsalita. Maaaring magaling kang bumoka. Yung bilis ng kamay, mapapakinabangan mo yun sa iba-ibang bagay. Marami. Yung bilis ng pagsasalita o yung pagkokon mismo, if you are a con artist, mapapakinabangan mo rin yan sa maraming matitinong bagay eh. Gamitin mo sa katinuan. Himayin mo yung mga bagay na pinakikinabangan mo. Katulad, halimbawa sa networking. Isa sa mga pinakamalulupit na skill sa networking, yung taba ng utak, yung mindset, isama mo na rin pati yung boka. Na yung mga yan, kung i-convert mo lang papuntang legit, mapapakinabangan mo ng gusto yan eh. Imagine mo yung dami ng taong kaya mong kumbinsing magbagong buhay dahil lang magaling kang networker. Kung sana, doon nyo na lang sana ginagamit yung mga skill nyo, hindi sa panloloko ng kapang nangangako kayong yayaman sila in 3 months. Mga bugok. Hindi nyo sana ginagamit yung pang-tuition fee ng parents mo, ipang business mo na lang. Sorry. Yan ang sagot ko rin. Next question. Walang naman po ito galing kay JM. Ayan na. Boss, nakuha ko ng 1M. Kaso, So, nagpakabobo ako. ngayon, nawala. Tapos nagkautang pa. Sitaw na! Ay, nako. Yan, MJ. Ikaw nag-promote niyan, di ba? O, ano ngayon? Promote pa. Sige, go. Next question. Ayan, tanong naman po ito galing kay... Ayan. KBD. Dating nasa magandang background, ngayon nasa bangketa na. Yun na yun? Hindi naman tanong yun. Statement yun eh. Kasi nga mas maluwang nga kasi yung bunganga mo kasi sa laman ng utak mo. Yung matinong tao, nagtatanong muna. Diba? Tanong mo muna kasi, bakit? Diba? Pero ba dahil bobo ka, diba? Skibidi ka nga eh. Sino ba naman papangalan sa sarili niya Skibidi? Diba? Iskibobo. Iskibobo, iskitango. Ipagpapatawad ko na lang sa'yo yan. Mas maluwang yung bunganga mo. Alam mo, yan na mismo sumpa sa mga bobong tao eh. Yan mismo sumpa sa kanila. Alam mo, isa sa mga pinakamalalaking bagay na na-realize ko, yung mga bobong tao, pag hindi ka sumagot sa kanila, para mo na silang isinumpa. Yung mga bobong tao, pag di ka sumagot, matalinong tao ka, tapos may bobong tao nagbulalas ng kabobohan niya sa'yo, pag hindi ka nagsalita, para mo na rin silang isinumpa. Ganon yung konsepto. Kasi isipin mo, hindi na sila maaalas sa kabobohan nila. Tangina ngayon, they have to live the rest of their lives in stupidity and they will have an agonizing death
Sipin mo, tangina mula pagkabata hanggang naging bobo ka. Tapos nga nagbubulalas ka ngayon, nakabubuhan mo sa internet para bumira sa isang putang inang vlogger na wala kang kamalay-malay kung sino talaga siya. Tapos ito, pinakamalupit na parte. Dahil sobrang bobo mo, babalik ka ngayon sa dating buhay mo. Pumindot-pindot ka ng konti, pakiramdam mo, umangat na tao ka, diba? Nanghata ka pa babae. Nakatapa ka ng tao Pakiramdam mo ngayon, umangat ka. Tapos ito ngayon masarap. Pagpatay mo ng cellphone mo ngayon, babalik ka sa miserableng buhay nyo na walang kisame, walang palitada yung dingding, tapos hirap na hirap kayo. Isang buong pamilya kayo. Yan ang pinaka-common dyan sa mga fake accounts. Sobrang common yan. Sobrang common yan. Mga estupidong mga taong bobo. Ipinagpapatawad ko na lang sa'yo yan kasi yung mismong buhay mo mismo, sumpa na sa'yo yan. Mismong buhay mo, sumpa na sa'yo. Next question. Tanong po ito galing kay Samuel Hermosa 887. Sir, yung jowa ko may affair sa tito niya. Ano po dapat kong gawin? Hayaan mo na siya. Bigyan mo na sa tito. Pambira ka naman. Nakikisaw-saw ka pa ron. Family, ano yan eh. Family strokes yan. Nakikisaw-saw ka pa ron. Alam mo na nga may affair siya sa tito niya. Hayaan mo na siya dun. Pambira ka naman. Family strokes yan. Family issues yan. Bigay mo na lang siya ron. Hanap ka iba. Pambira ka naman talaga. Oh. Alam na nga wala sa lugar. Pumili ka pa ng ganyan. Okay na. Matatanggal mo pa ba yan dyan? Hanggang mamatay yan. Nakadikit niya sa tito niya. Nagkakatutan sila tuwing wala kang malay. Tangay na, huwag tayo maglokohan. Puta, lumang tugtugin na yan eh. Lumang tugtugin. Kaya nga nagkaroon ng ganyang mga ano eh. Kaya nga nagkaroon ng ganyang konsepto ng porn eh. Diba? Kasi may tumatangkilik nga kasi sa ganong klase ng porn. Kasi isipin mo, kung walang tumatangkilik sa ganong klase ng konsepto ng family strokes, palagay nyo ba magtutuloy-tuloy yung production ng ganong klase ng porn? Kaya nga kasi tuloy-tuloy yung production ng ganong klase ng porn. Kasi nga, meron nga talagang madrasta na pinagnanasaan yung anak-anakan niya. Merong mga tiyuhin pinagnanasaan yung pamangkinan niya. Diba? Ganon kasimple yung konsepto. Kaya nga tuloy-tuloy ang production niyan kasi may tumatangkilik nga. Nakita mo na nga sa internet yan. Nakita mo na rin sa tunay na buhay. Ayaw mo pang kumalas dyan. Bahala ka, habang buhay magkakantutan niya. May anak na kayo, nagkakantutan pa rin sila ng tiyuhin niya. Bahala ka. Okay, nanganganing-ngani kayo, no? Oo, ganito ka-twisted ang tunay na mundo. Swerte tayo, may social media na ngayon, nakakapag-usap tayo na malaya tungkol sa mga bagay na ganyan. Kasi noong mga panahon ng mainstream media sa TV, tangina hindi pinag-uusapan, tabu. Tabu yung mga ganyang bagay. Mga ganyang bagay, tangina sobrang out of the usual niyan, ha? Pero sobrang out of the usual niyan, marami pa rin ganyang kaso, hindi lang talaga nag-uusap ang mga tao. Ang daming ganyang twisted na mga kaso. Tangina, meron yung isang twisted na kaso, maikwento ko lang, hindi ko naman sasabihin kung sino ito. At saka kahit sabihin ko naman, hindi nyo na naman mahanap ito kasi sa TikTok ito, puro fake account lang kadalasan sa TikTok eh. Yung nanay, may anong tawag dito? Nymphomaniac yung nanay. Tapos, ang trip nung nanay, magpakantot dun sa anak niyang lalaki. As in, legit, anak niya talagang lalaki. Tapos nagtanong dito, ano daw ba gagawin niya doon sa ganun? Ang sabi ko sa kanya kako, lumayo ka na lang kung di mo gusto. Maliban na lang kung trip mo rin yun. Siyempre, wala naman ako magagawa sa'yo. Trip mo rin yan eh, diba? Kanya-kanyang trip lang naman yan eh. Ako naman, I'm a big believer of live and let die. Kung may ginagawa ka mali sa personal mong buhay, bahala ka sa buhay mo. Para katulad kay Bugoy, ang dami-daming asawa. Problema niya yun, trip niya yun. Pero para turuan mo ang mga tao na gawin yung katulad ng ginagawa mo, tangina dyan tayo magkakatalo. Parehas tayong content creator eh. Pumapasok ka na sa linya ko eh. Bilang content creator, ikaw content creator, ako content creator din. Pumapasok ka sa linya ko, o ako yung pumapasok sa linya mo, iisa lang tayo ng mundo. Pero tungkol sa personal na buhay mo, labas ako dyan. Ngayon, tungkol naman dun sa isang piraso na yon na nagtanong sa akin, nagtanong kasi siya sa akin eh. Ngayon, kwento ko lang sa inyo yung kwento. Hindi ito, magsasabi pa ako ng pangalan, hindi ganun. Kasi hindi naman ako mahilig magsabi ng pangalan eh. Pero since tinanong niya naman yun sa live ko, then I am assuming na para yan for public consumption at ang ibig sabihin nun, katututunan, hindi pagchichismisan. Katututunan natin pare-parehas. Ngayon, ito ngayon ang nangyari. Ang nangyari, tinanong niya sa akin kung ano gagawin niya. Sabi ko naman sa kanya, kumalas ka na lang sa bahay niyo. Magagalit daw ang nanay niya. Hayaan mo siyang magalit kaysa pare-pares kayo ma-impyerno. Di ba? Pabayaan mo na lang siya magalit. Ngayon, ano nangyari? Paglipas sa ilang panahon, nag-comment uli siya, nagtanong uli siya. Parang isang linggo halos, lumipas. Ang nanay daw niya nakulong. Tapos galit na galit daw sa kanya, gusto daw siyang patayin. Kasi parang inilabas niya yata ang information na yun. Ako naman, okay lang. Sige, ilabas mo yung nanay mo sa kulungan. Pero kung hindi mo gusto yung nangyayari, tangina, bakit kasi pinapabayaan mo? Sa akin, hayaan mo siya sa loob ng kulong. Kung gusto kong patayin pa, ibang kaso naman yung pagpatay, di ba? Grave threat, di ba? Binabantaan mo yung tao eh. Ikaw na nanay, binabantayan mo yung anak mo, napapatayin mo yung anak mo. Then that's threat. Di ba?
Tapos bukod dun, hindi naman natin alam, baka nasaktan niya na rin yung lalaki, yung anak niya, diba? Wala naman tayong malay dun eh. Pero ito yung mga bagay na sana pinag-uusapan ng mga tao openly eh. Kung napapag-usapan lang sana tong mga bagay na to, sana we can shed light to the things that are happening behind closed doors. Yan yung mga bones inside people's closets eh. Na hindi naman natin kailangan pag-usapan pa yung mga personal na buhay ng mga tao na may pangalan. Ang pinag-uusapan natin yung mga scenarios na nangyayari para katutunan natin. Para tayo mismo matuto tayo. Na meron palang mga ganyan, so we are aware. Na meron palang mga resolution dyan, so we are aware. Na meron, pwede naman palang maiwasan yan, so we are aware. Ang problema, dahil sobrang tabu kasi. Kaya tingnan mo, katulad nun, yung jowa niya, may affair sa tito niya. Twisted yun. Pero ano gagawin mo? Ako, I strongly suggest, tumakas ka na lang dyan. Kasi hindi mo na makikakalas yan sa pamilya. Hindi mo makikakalas yan. Kahit mabuntis mo yung babae na yan, they will probably, I may be wrong, pwede pang magbago, pero there is a strong possibility, there's a huge possibility na every time magkikita yung tsuhin mo at saka yung jowa mo, kahit may anak na kayo, nagkakantutan pa rin yan. Nangyayari yan sa tunay na buhay. May mga balita akong ganyan. At saka meron na yan sa mainstream, in case hindi nyo alam, wala lang kayong malay. Yung 50 Shades of Grey, di ba tsahin niya yun? Ni Christian Grey? Tsahin niya yung first time niya. Kung napanood niyo yung tsahin niya yung first time niya. Kanata mo muna to. Sa'yo muna. Na-acid daw eh. Tama, dalawa na tayo ngayon may acid. Sige, next question. Tigilan mo kasi yung kaya. Ang hirap kasi sabihin, tigilan mo yung kaya inom nung iniinom ko eh. Kasi ako rin yung umiinom nun eh. Tang-inang niya. Sige, next question. Ayan. Tanong po ito galing kay Imbis na Pangganon. Ano? Imbis na Sige. Pangganon. Okay, sige. Boss, may sinigang pa. Babili ako ngayon. Taga mahabang parang lang ako. Punta ka rito. Andito lang kami. Naka-live pa kami ngayon eh. May hanggang, siguro alas 3 na madaling araw kami. Mga 30 minutes from now. Tara, punta ka rito. Magkapote ka o magpayong ka na lang. Next question, go. Ayan. Tanong naman po ito galing kay Gobden. Ano pong pinagkaiba ng advice at opinion sa tao, sir? Yung opinion, ito yung mga bagay na ililabas mo lang na paniwala mo, personal na paniniwala mo. Yung advice kasi, it's as if parang kailangan sundin niya ng kapwa-tao mo eh. Yan ang pinagkaiba ng dalawa. Yung advice, it's as if kailangan sundin niya ng kapwa-tao mo. Versus yung opinion, it's your personal take on matters. Na hindi automatically nangangahulugan na pinalalabas mong tama ka kasi there's that small possibility na baka mali ka. Versus yung advice na it's as if para bang tama ka at kailangan na sundin ng kapwa-tao mo. Yun ang sagot ko ron. Next question. Tanong naman po ito galing kay John Marson Dakot. Anong ginawa ni Jesus Christ sa India nung 19 years old hanggang 30 years old siya? Kasi ang nasa Bible is 1 to 7 years old lang siya, tapos nawala siya. Lumabas na lang siya ng 30 years old na siya hanggang sa namatay siya. Totoo bang napag-aralan niya sa India ang miracle na ginawa niya? Hindi. Hindi totoo na nawala si Jesus Christ mula 13 yan, mali yung information na nakuha mo. 13, papuntang 30 anyos. Hindi totoo na nawala siya. Hindi. Hindi totoo na nawala si Jesus Christ. Kasi naghanap ako, nakakita ako kung nasan siya eh. Hindi siya nawala. Hindi siya nawala. Actually, may mga ibang pastor na nga sa internet na naglalabas na nito eh. Hindi siya nawala. Nandun siya. Kasama siya ng tatay niya, kasama siya ng pamilya niya. Nagkakarpintero siya. Wala lang talagang remarkable sa kanya dun sa panahon na yun. Kasi kung ano ginagawa ng tatay, kung ano puno siya ang bunga. Ang tatay niya, alwagi, kung tawagin, karpintero. So, nagkarpintero din siya. Ang katunayan, nakita ng mga Hudyo yung buong buhay niya. Hindi siya napunta ng India. Nakita ng mga Hudyo yung buong buhay niya. Ang sabi ng mga Hudyo, hindi ba ito yung alwagi? Nung nagsimula na siya mangaral, hindi ba ito yung alwagi? Ano yung alwagi? Karpintero. Hindi ba ito yung karpintero? Yung anak ni Maria at saka ni Jose? Paano nakakaalam ng karunungan ng ang taong ito samantalang siya hindi nag-aral kailanman? Considering na yung mga categorical yung pagkakasagot ng mga nung mga Hudyo na si Kristo nakita nila yung buong buhay, tapos paano nakakaalam ng karunungan to? Hindi naman nag-aaral yan kahit kailan
Paano nila masasabing hindi nag-aaral kahit kailan kung hindi naman pala nila nakita yung buhay niya at nawala pala siya? Siguro, sasabihin doon, maliban na lang nung pumunta siya ng India, ganun. Wala namang ganun nakasulat eh. Walang ganun nakasulat eh. Ang nakasulat, hindi siya nag-aaral kailanman. Yun ang nakasulat. Nakita nila buhay nun, hindi ka magtataka sa isang taong nakakaalam ng karunungan na galing sa malayong lugar. Yun ang sigurado. Given known information yan. Hindi ka magtataka sa isang tao na nakakaalam ng karunungan kung galing siya ng ibang lugar. Bakit? Di mo naman nakita buhay niyan eh. Diba? Wala ka malay, katulad sa akin, diba? Hindi ka nagtataka mataba utak ko. Bakit? Hindi mo naman nakita lahat ng panahon na lumipas eh. Pero pag isang araw, imagine mo yun, prank-prank lang halimbawa ginagawa ko. Kaletsehan lang, kalog-galog lang ng tumbong, ganon. Pakipakita lang ng titi ko, ganon. Tapos biglang isang araw nangangaral ng maraming iba-ibang mga bagay tungkol sa mga pangmatabaang utak. So baka doon mind blown ka paano nakakaalam ng karunungan. Samantarang alam lang naman ito, tumuwad-tuwad at mag-magic mic sa harap ng camera. Baka doon magtaka ka. Bakit? Nakita mo yung kung anong mga unang contents ko eh. Baka ganun. Pero wala naman akong ganong contents eh. Huwag kayo magalala. Kasi hindi ako marunong sumayaw. Marunong lang ako kumanta, pero hindi ako marunong sumayaw. Pero anyways, going back. Si Kristo, nakita nila yung buong buhay ni Kristo eh. Nakita nila. Hindi ba ito ang luwagi, ang anak ni Maria at saka ni Jose? Paano nakakalam ng karunungan ng taong ito? Samantalang siya hindi nag-aral kailanman. Ano ibig sabihin? Nakita nila buong buhay ni Kristo. Nabulala sa harap nila na nagkakarpintirya lang to, tapos biglang isang araw, biglang nangangaral na. So, hindi siya nawala. Hindi totoong nawala siya. Sa mga hindi nakakaalam, opo, hindi totoong nawala siya. At marami pa akong iba pang mga bagay na natutunan na may mga conspiracy theory tungkol sa maraming bagay na may kinalaman sa Biblia. And it turns out, ang majority sa kanila hindi totoo. Ang majority sa kanila, yung tungkol sa tungkol sa 3 hari na bumisita kay Kristo, walang haring bumisita kay Kristo. Walang haring bumisita kay Kristong 3 nung mga panahon na pinanganak siya. Ang nakasulat doon, mga pantas na lalaki. Hindi nga rin sinabing 3 eh. Ang meron lang, 3 yung regalo. 3 yung regalo. Inassume na lang ng mga tao na 3 yung taong nagbigay. Tapos, inassume din nilang hari din yung 3. Hindi hari yun, kasi ang hari nung panahon na yun si Herodes eh. Dumaan pa nga yung mga hari na yun kay Herodes. Oh. Hindi 3 yun. At hindi rin lalo hari yun. Mga pantas na lalaki ang nakasulat dun. So, ano ibig sabihin? Naloko tayo. Ito pa mas malala, yung December 25. Malapit na. Naloko rin tayo. Hindi pala totoong dun pinanganak si Kristo. December 25. At mismong Katolisismo may sabi. Galing sa Catholic Encyclopedia. Ang dami ko pang mga nakitang conspiracy theory sa social media. Sa totoong buhay natin, na mga bagay na tinanggap na lang natin. Wala tayong kamalay-malay, hindi pala totoo. Hindi totoo. Walang Santa Claus, walang Rudolph, walang nuno sa punso, walang manananggal, walang tikbalang. Si Kristo hindi pinanganak ng December 25. Hindi totoo yung 3 hari. Hindi totoong asawa ni Kristo si Maria Magdalena. Hindi totoo na pinanganak nawala si Kristo mula 13 hanggang 30. Hindi totoong sabungero si Pedro. Kasi may hawak na manok sa langit eh. Hindi siya sabungero. Mangingisda siya. Mangingisda. At maraming iba't iba pang mga bagay na natuklasan ko, na pag-question ko sa mga bagay na akala natin lahat, pare-parehas tayo, kasama ako. Akala natin totoo. Ang dami kong mga bagay na ideya na kinwestiyon sa isip ko, tapos nung nagsimula akong umalam, putang ina, ang daming hindi totoo. Tapos tsaka ngayon ako nag-convert. Naintindihan ko eh. Mula dun sa mga bagay na natutunan ko from religion, nag-convert ako papuntang influencers, tapos inisa-isa ko yung mga influencers, putang ina yun, dami yung sinungaling. Dun muna yun eh. Simula muna ako dun sa mga common knowledge. Tapos sumunod yung mga tao na religious people na. Tapos tangina na-realize ko, ang karamihang religion, putang ina, pera-pera. Ang mga pastor, putang ina, mga ganid na mga tao. Tapos pagtingin ko pa sa paligid, ganun din ang mga politiko. Pagtingin ko sa paligid, putang ina, pati mga influencers. Putang ina, napapaligiran tayo ng mga ganid na tao. Wala kang mapagkatiwalaan, putang ina, wala kang mapagkatiwalaan. Wala. Hindi mo ngayon alam kung sino dyan sa mga matataas na tao na yan, yung totoo at saka yung hindi. Hindi mo rin alam sa lahat ng sinasabi nila kung alin pa ba dun yung totoo o alin dun yung pinagkakaperahan ka na lang. Putang ina.
Grabe tong panahon na nakita ko. Tangina, grabe. Dati may dignidad pa mga tao. Ngayon, wala na. Wala na, walang dignidad. Nakakamangha. Tas sila. Tangina yun na nakakamangha. Sila nagbabangayan. Nakakala mo, isa sa kanila malinis. Pero pare-parehas lang silang marumi. Pare-parehas silang marumi. Ang pinagkaiba ko lang doon sa mga tao na yun, ako nagpipilit magbagong buhay. Dati rin ako dyan. Pero ngayon, tangina, nakakakamangha. Grabe, ang lawak, putang ina. Pag nakita mo yung tangina, dami ng tao sa social media ang nagsisipagsalita at nagbubulalas. Pag inungkat mo kung sino-sino yung mga tao na yun, putang ina, mamamangha ka. Kinang ina mo, nagsasalita ka tungkol sa business, lubog ka pala sa utang, 50 million. Putang ina. Tapos ito, nakakamangha. Nagsasalita ka tungkol sa business habang may warrant of arrest ka ng swindling. Tang-ina! Sabi ko, putang ina. Sino pa mapapakinggan itong mga taon to na legit? Ito pa mas malala. Sila na mga manluloko ng kapwa-tao, nagsasama-sama pa, nagkukulab-kulab pa. Ang dami nila, putang ina, ang dami nila. Ang dami nila. Isipin mo kung sino yung mga nakakulab ni... Gusto yun. Isipin mo yun. Isipin mo kung sino yung nakakulab ni... Alabas mo. It turns out, kaya pala sila nagkukulab-kulab. Akala mo kinalegit nung isa yung isa, parehas silang tiwali. Tang ina. Nakakagimbal nga eh. Nakakagimbal. Ako mismo namamangha eh. Sabi ko, fuck. Kaya alam mo, diretso, ginagawa ko na lang ngayon. Mag-content na lang ako. Bagong buhay na lang ako. Yung dumikit sa mga influencer. Putang ina, si Raulo kayo, karamihan sa inyo. Alam mo, tama sabi niyo mga gago eh. Na-realize ko rin, nagme-make sense yung tao na yun. Tang ina. Kahit pa sabihin mo, sige, promote ng sugal. Yung isang parte na yun, kino-compartmentalize ko na lang yun. Pero naiintindihan ko ngayon yung konsepto na ayaw niyang kumunik sa ibang mga vlogger. Kino-compartmentalize ko na lang yun. Pero naiintindihan ko bakit ayaw niya kumunik sa ibang mga vlogger. Si ano pa? Anong pangalan ito? Merong isa pa eh, na influencer din na tungkol sa business na hindi kumukonek sa iba pa. Meron ako nakitang ganun eh. Merong isa pa eh, na hindi kumukonek sa ibang mga influencer na business din. Tapos meron siyang sarili niyang ecosystem. Nakalimutan ko anong pangalan na. Huwag kang magbabanggit ng pangalan. Ako lang magbabanggit. Kasi mamamali ka. Pero alam mo, na-realize ko, karamihan pala sa mga nasa social media na nagtuturo na may kinalaman sa pagbibusiness, tangina mga tiwaling tao. Iilang pirasong bilang na bilang mo lang sa mga kamay mo yung legit. Ito pa mabigat. Tangina kahit siraulong tao, yung mga legit pinapadikit nila sa kanila yung mga siraulong tao. May mga legit. Meron ako mga nakilalang legit sa social media na nagtuturo talaga ng business. Legit itong mga to. Ang mabigat, hindi ko rin maintindihan yung psychology behind eh. Na bakit ikaw legit ka, ba't ididikit mo yung sarili mo sa scammer? Hindi ko maintindihan eh. Hindi ko maintindihan talaga yung psychology nun eh. Iniisip ko kasi putok yung scammer na yun, dinikit niya yung sarili niya doon, para makuha niya siguro yung followers nun. Naintindihan ko yung ganong konsepto eh. Pero hindi mo ba naintindihan na tangina dumikit ka sa tao na yun, pinalegit mo yung scammer? Wala ka bang pakialam sa audience? Wala kang pakialam sa nakikinig sa'yo? Wala kang pagmamalasakit sa kapwa-tao? Tangina, pinapalegit nyo yung mga scammer? Namamangha ako, putang ina. Hindi ko makain. Hindi ko talaga makain, sobra. Hindi ko makain. Ewan ko. Hindi ko alam bakit ganyan. Nakakadiri. Sige, next question. Tanong naman po ito, galing ka. Hindi si Chinky. Chinky legit. Nakilala ko siya personal. Okay sa akin si Chinky. Kasi tignan mo, pansinin mo, ano sinasabi ni Chinky? Ang sinasabi ni Chinky diretso, mag-ipon kayo. Na oo, meron siyang binibentang course. Oo, meron siyang binibentang libro. Wala tayong pag-uusap doon. Pero parte lang yun eh. Nung inipon mong pera, baka gusto mong bumili. Yung iba, tang-ina yung inipon mo, dito mo ilagay. Tang-ina. Hindi si Chinky. Si Chinky legit, kilala ko personal, hindi scammer yan. Hindi scammer yan si Chinky. Hindi yan. Merong mga iba. May mga iba, tang-ina yung iba straight out. Yung buong inipon mo, amin na, payayamanin kita. Putang ina. Ha!
Si Chinky nakikiparte lang eh. At maiintindihan mo. Bakit? Kasi sa tanda na ng tao na yun, sa dami ng mga natutunan ng tao na yun, puta, it's about time. It's about time. Nasa TV yan sa mahabang panahon eh. Di ba? Naiintindihan mo na yung tao na yun, nagsasalita talaga ng matino. Kasi pinapag-iipon niya ang mga tao para meron kang bubunutin sa panahon na ikaw naman yung may kailangan. Masama bang makaparte dun si Chinky? I don't think so. Bakit? Tinuruan kanyang mag-ipon eh. Nung magkapera ka, masama bang makakuha siya ng konti dahil sa binebenta niyang libro? Ganong kabarya lang naman yung binebenta niyang libro kumpara sa naipon mo, di ba? Parang konsepto lang din ito, di ba? Gasinong bumili ka ng 140 pesos sa sinigang kumpara mo naman sa naipon mong 100,000 na. Di ba? Bahala ka, choice mo yun kung gusto mong pumunta rito at bumili ng sinigang. Ganon din yung konsepto ni Chinky, naiintindihan ko siya eh. Ganon din yung konsepto niya eh. Na bahala ka kung gusto mong bumili ng libro o hindi. Pero mag-ipong ka. Naiintindihan ko siya ron. Hindi si Chinky. Pero merong mga iba, tang ina straight out. Grabe. Tang ina, busalsal ang internet. Busalsal. Sige, next question. Natatanong ko ito galing kay Iraya Manawari. Sinuwerte ako makahanap ako ng isang nagbubukod sa kanila na ang pangalan ay Chester. Thank you po, kuya. Sinuwerte lang ako. Gusto ko ring sabihin sinuwerte din ako. Sinuwerte ako na natutunan ko yung mga bagay na natutunan ko. At habang dumadami yung natututunan mo at sobrang dami na nang meron ka na hindi na importanteng madugtungan pa, okay lang na madagdagan, pero hindi ka na naghahabol na madagdagan pa lahat ng meron ka, tangin ang importante na sa'yo yung kabilang buhay na. Hindi na to. Hindi na. Kasi anong pakinabang na makamtan mo ang buong sanlibutan kung mapapahamak naman ang iyong buhay? Sapagkat anong kaya mong ibigay kapalit ng iyong buhay? As soon as ma-realize mo na, oh hindi, itong kinikita ko, sapat na to sa akin. Tuloy-tuloy lang napapasok to. Pag nagka-cancer ako, papagamot ko sarili ko. Pag nadapa ako, balibinti ko, lalabas ko sarili ko sa ospital. Pag nakulong ako, kukuha ko abogado, may pambayad ako, lalabas ko sarili ko sa kulungan. Okay na sa akin tong kinikita ko na to. Ganon yung konsepto. Okay na sa'yo yung kinikita mo, and then, eto ngayon, may papakita ako sa inyo, Pilipinas. Napapakita ako sa inyo. Pakinggan nyo muna ako. Sa akin muna attention nyo. Sa akin muna attention nyo. Bigay nyo muna sa akin yung attention ninyo. Kung nagtatrabaho ka, magtrabaho ka, pero bigay mo muna sa akin attention mo. Meron ako isang ituturo sa inyo, isa sa mga pinakamalalaking bagay na natutunan ko sa pagkakaroon. Kasi may mga panahon na walan ako eh. May mga panahon nagkaroon ako. May panahon na walan uli ako. May panahon nagkaroon uli ako. May mga panahon na said ako. May mga panahon sumobra yung meron ako. Tapos isa sa mga pinakamalalaking sikreto ng pagkakaroon at pagkakawala at pagkakaroon uli, share nyo muna itong post ko. Tapos type done pag na-share nyo na. Share nyo muna ang post ko, tapos type done. May bibigay ako sa inyo, ito, diamante to. Hindi lang to basta ginto. Ang final form ng matter, sabi ng mga scientifico, yung crystallization. Pag nagki-crystallize na, yun ang final form ng matter. Sabi ng mga scientifico, until meron pa tayong matuklasan na bago pa. Ngayon, eto. Isa sa mga pinakamalalaking bagay na natutunan ko, pag meron ka ng pumapasok na pera, tapos sapat na, kailangan mong malaman magkano ba talaga yung hinahabol mo na tuloy-tuloy na pumapasok, na sapat ka na dun. Okay na yun. Na kung madugtungan, okay lang. Hindi naman tayo pokrito eh, diba? Kung madugtungan pa, madagdagan pa, ayos lang. Pero kung hindi na madadagdagan at yun na talaga yun, okay ka na dun, maligaya ka na dun, hindi ka na maghahangad ng higit pa. Eto, may natutunan ako. Pagdating mo pala dun, pagdating mo sa ganung punto ng buhay mo, ang tawag nila doon, point of abundance. Pagdating mo sa ganung punto ng buhay mo, tapos hindi ka na naghahabol ng iba pang deal, hindi ka naghahabol ng iba pang transaksyon, hindi ka naghahabol ng impression, hindi ka na naghahabol ng sports car, ng yate, ng bahay na marangya, ng buhay na mas marangya pa, na okay ka na sa tuloy-tuloy na pumapasok sa'yo na pera, tapos ayos ka na doon hanggang mamatay ka, tangina, it opens so many doors of wisdom. It opens so many doors of wisdom. Sobrang daming pinto ng karunungan na iba't ibang pinto ng karunungan na hindi mo alam na nag-e-exist pala sa'yo. Hindi mo alam na nag-e-exist. Wala kang malay.
Kasi yung mga taong naghahabol, yung pansin ko, yung mga taong naghahabol sa pera, doon lang nakatuon yung atensyon nila na isang pirasong pinto lang yun. Na pinasok nila, hindi nila makita dulo. Ang lawak na loob ng kwarto nun. May mga mayayaman na putang ina hanggang ngayon stuck sila ron. Ano mas mahalaga? Transaksyon. Ano mas mahalaga? Deal. Ano mas mahalaga? Connections. Ano mas mahalaga? Magkano kinita natin dyan? Ano mas mahalaga? Profitability. Ano mahalaga? Profit margin. Ano mahalaga? Puro pera. Tangina. Pero when you get to that part of your life na tuloy-tuloy na pumapasok sa iyo yung pera, tapos you're only working for about 1 hour, mahaba na 2 hours, pero yung perang pumapasok sa iyo, dahil sa liit lang ng spending habits mo, dahil sa sobrang liit lang ng ginagastos mo para sa sarili mo, sobra-sobra na yung pumapasok, it opens so many doors of wisdom. Hindi lang isang pinto yung pinasok mo. Tapos ito pinakamalupit na parte. Ito pa pinakamalupit na parte. Tangina, ito hindi ko nare-realize dati. Ngayon, halos lahat nung pintong pinasok ko, putang ina, may unlimited na pera dun sa loob. Halos lahat ng pinto na pinasok ko, may unlimited na pera sa loob. Bawat isa sa kanila, unlimited yung pera. Halos lahat. Ikaw na lang yung bahalang mag-control sa sarili mo. Bakit? Kasi, pag kinuha mo yung higit kesa sa nararapat, that brings you to the same door that you have entered before you enter any door. Greed. Ibabalik ka uli nun parang portal. Pumasok ka sa pinto ng karunungan sa isang parte, microbiology, o pumasok ka sa isang pinto ng karunungan, astrology, o pumasok ka sa isang pinto ng karunungan, astrophysics, tangina may unlimited na pera dyan. Pero, pag nagkamali ka ng pintong pinasok, pagpasok mo ron sa mga pintuan na doon, may trapdoor doon. Ang tawag, greed. Lahat ng pintong papasukin mo, may trapdoor sa loob. Ang tawag, greed. Pag pinasok mo yun, balik ka na naman ulit back to square one. Tapos hindi mo na naman alam magkano ba talaga putang inang hinahabol mo. 200,000 na pumapasok sa'yo, 300,000 na pumapasok sa'yo, buwan-buwan nang pumapasok sa'yo yun, wala ka ng pagkahirap. Maliban na lang kung ang spending habits mo mas malaki kaysa sa 300,000. Pero kung 500 lang naman kada araw ang ginagastos mo, tapos 200,000 ka kada buwan. 500, 1,000, 2,000 lang kada araw ang ginagastos mo. 200,000 ang pumapasok sa'yo kada buwan. May trapdoor dun sa mga wisdom doors na pinapasok mo. Tangina, kulang pala sa akin yung 200,000. Bakit? Kasi kailangan ko ng sports car. Magkano ang Ferrari? Second hand, 26 million. Tapos hindi mo pala mabibili yung 26 million na halaga ng kotse kapag 200,000 lang kada buwan ang kinikita mo. Tangina. Tapos it brings you to another trapdoor. May Ferrari ka na. It brings you to another trapdoor. Kailangan ko ng Lamborghini. And that brings you to another trapdoor. Kailangan ko ng mansyon para mag-held ng mga parties ng mga mayayamang kasama ko sa club. And that brings you to another trapdoor. Kailangan ko sa polo club. And that brings you to another trapdoor. Kailangan ko ng helicopter. That brings you to another trapdoor na kailangan yung helicopter ko kayang lumapag sa yate. Tapos that brings you to another trapdoor. Kailangan kong pumasok sa politika. That brings you to another trapdoor. Death. Kamatayan. May mga daan na tila matuwid sa isang tao, ngunit ang wakas niyaon ay mga daan ng kamatayan. Hindi na natin kinoconsider na tumatanda ka na. Tapos yung dami ng pera na nalikom mo, ipapasa mo sa anak mo. Pagdating sa apo mo, ubos na yan. And then, who are you? Sino ka? Isang tao na ginugol yung buong buhay niya sa pera, sa kasikatan, sa kapangyarihan, sa kasakiman. Magandang umaga sa iyo, Pilipinas. Mahal na mahal kita.